So today, natutuwa kami i-report ito yung kay Congressman Paulo Duterte dahil ang kanyang sagot sa akbayan kanyang depensa sa kapatid niya si Vice President Inday Sara. Marami dito yung nasabi natin kagabi. So let's read out yung statement ni Congressman Paulo Duterte sa Akbayan in answer to Akbayan. Sabi niya, the question on the actions of Chinese vessels in the WPS should be directed to the Chief Architect of Foreign Policy, the Chief Architect of Foreign Policy, the Secretary of National Defense, and the Secretary of Foreign Affairs. It is not the job of the Vice President or the Secretary of the Department of Education to demonize China or any country for that matter. We can see this task is your assignment. As we pause and pray this Holy Week and reflect on the Savior Jesus Christ, as he is nailed to the cross, we shall also reflect on why you nail everything on the Vice President. And we fervently hope that your words are not part of the reason why there is no action in the WPS. Let us all pray for a peaceful Holy Week for our beloved country that is not disrupted by press propaganda of Akbayan. Daghang salamat. Asim. Diba? Yan po ang sagot. So, in this case, the gloves are off. Congressman Duterte, expectedly, of course, is in defense of his sister. Bakit? Well, tayong mga ordinaryong mamamayan, mabilis rin tayong sumasagot kapag ang ating vice-presidente ay inaatake ng mga, how do you call this, kasangga ng administrasyon. Oops. Okay, well, na binabatikos din ng ating mga makakaliwang grupo. Now, we know na hindi naman po talaga friends ang mga Duterte with the leftists or with how do you call this? Well, with those who are left of center at saka yung mga groups or organizations or political parties aligned with the causes of the insurgency, and particularly those of groups that have already been designated as terrorist groups. Matagal na po silang supportive, if not, well, at least supportive of the ideas, if not in actuality, through material things. No? Ang ilang mga organisasyon na ito sa mga taong gumagamit ng armas laban sa gobyerno. Sabi ni Wellfax, di ako bully ngayon sa Holy Week kasi sana mag-repent sila. Wag na. May consideration pa ba tayo dyan sa mga yan? Actually, what Akbayan was doing basically was trolling the Vice President. They're trying to get a rise out of her. They're trying to get a reaction and trying to make sure that she makes some kind of mistake. Alam nyo kung nagsalita siya, maaaring sabihin ng Pangulo, teka muna, hindi mo naman, wala ka sa lugar para magsalita tungkol sa ating foreign affairs. Wala ka sa lugar para magkomento, lalong-lalo na kung yung komento mo ay hindi sang-ayon. But even then, wala sa lugar ang vice-presidente na magsalita tungkol sa mga issues on the WPS. Hindi po niya trabaho yon. Siya ay kalihim ng edukasyon at siya po ay ang vice-presidente. Pero pag-isipan din natin kung bakit nagpipilit ang mga ito tungkol dun sa WPS issue. Kataka-taka. Kasi dati, itong mga makakaliwa, sila po yung mahilig mang-akusa. Tuta ng kano. Diba? Yun po parate ang sigaw nila sa rally. Tuta ng kano. Lahat sinabihan na nila. Marcos, tuta, senyor. Cory, same. Ramos, same. Kahit si Erap, na alam naman natin na walang kamahal-mahal pagmamahal sa US, si tinawag na tuta. Gayon din. Hindi nila masabi dito kay Rodrigo Duterte.
Pero for some reason, hindi rin nila sinasabi tungkol dito kay Presidente Bongbong Marcos. Kailan ba nagbago ang panig, kumbaga, kailan ba nagbago ang politika ng ating mga makakaliwang kababayan? Kailan nagbago ang kanilang polisiya? Bakit ngayon hindi napututa ang presidente samantalang alam natin na lubos ang pagpapanig ng administrasyon na ito sa 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 foreign policy ng Estados Unidos at ng karamihan sa Europa. So, bakit nga ba? Well, isa lang ang iniisip ko. Ang madalas kong naririnig sa mga kaibigan or dating kaibigan na makakaliwa, dapat intindihin natin na para sa kanila, isa lang ang higit sa lahat. Isa lang. And that is the party. So they will do anything, say anything, aawayin nila kahit nanay nila, awayin nila kahit sino. They will shamelessly, how do you call this? Compromise or do political somersaults for the sole purpose of upholding the interests of the party. Okay? So bakit ganon? Tandaan natin, anything. Yan yung ano nila, yan yung style nila talaga. Above everything else, it is the party. Above all things, it is the party. Above all people, it is the party. Above even the country, it is the party. So kahit ikasasama ng ating bayan, kung ikabubuti ng kanilang partido, gagawin nila yon. So halimbawa, pumanig sila, kumbaga sleeping with the enemy sila, gagawin nila para sa kanilang partido. So, will they kahit yung mga prinsipyo nila maliban lang sa pag-uphold ng interests ng partido, gagawin at gagawin nila. So anong kailangan ng partido? They need power, they need resources. At malamang, ayan po ang nakukuha nila sa administrasyon. Pansinin natin ang mga makakaliwa na nasa Kongreso. Ano ba ang ginagawa nila doon? Sino ba pinapanigan nila? For a while, meron silang konting tampuhan with the speaker. Pero ngayon, mukhang balik na naman sila in the loving arms. Kasi tingnan ninyo, kailan ba natin nakita nga ang kaliwa na pumanig sa US? Ano na nangyari dun sa mga tuta ng rhetoric nila? Ano na nangyari dun sa kanilang imperialista na mga sinisigaw dati? Wala. Kahit yun, lululunin nila para i-uphold ang partido. At ang partido ay may pakinabang dito. Sigurado tayo. Kasi, dandaan, ang resources ng Kongreso, hawak yan talaga ng speaker. At siya po ang nagde-decide. Kunwari, sino bang pwedeng bigyan niya ng travel fund? Sino ba dyan ang maaaring mag-access sa mga confidential funds? And so on. Alam din natin na yung ilan sa kanila, ganadong-ganado itulak ang People's Initiative. Sabihin na wala silang konsiderasyon para doon. Hindi naman natin nakikita na ginagawa nito alang-alang sa pagmamahal sa bayan. Hindi. Alam natin. Ano yan? Kumbaga, binalibaliktad na nila lahat ng prinsipyo nila. Tinutulak nila WPS, tapos gusto nila itulak si Vice President Inday into making some kind of statement on it. Bakit daw tahimik? Tahimik siya kasi hindi naman niya mandato yan, hindi rin niya obligasyon. Wala siya sa lugar magkomento dyan on international relations. Nakakapagkomento siya, particularly on matters that she is intimately aware of. Halimbawa, ang ginagawa kay Pastor Kibuloy, ang ginagawa sa SMNI. Hindi naman pwedeng i-ignore ni VP Inday na constituent niya bilang mayora noon ang KOJC. At ang mga problema ni Pastor Kibuloy, problema ng isang constituent ni VP Inday, ay maaari din niya to take into consideration and make it a cause or make it something of interest for herself.